ka ng pagiging matapat, ano kaya yung indikasyon o yung nagtulak sa kanila o naghikayat para piliin nila yung kanilang pagiging matapat o yung kanilang ginawang kabutihan mula doon sa mga kwento? Lisa? Ma'am, kasi siguro naisip nila na mas maganda yung first na ibigay ni Lord kapag naging tapat sila. Hindi maaari, tama ang iyong sagot. Meron pa ba tayong ibang kasagutan? Eduardo? Unang-una po sila, ang naging indikasyon po nila. Bale, sila po may na tala, karaniwang tao. Pag nakakita po sila ng malaking pera, di po nila alam yung gamit kasi parang first time pa nila, first experience po nila makakapag nila pera. Bale po, ang unang pumapasok sa nila, kung ano mangyayari din sa tao may-ari ng pera kapag kinuha nila yun. Bale, yung tao may-ari ng pera, sila po yung magsasuffer, pero yung sila na kumuha, hindi. Pero mas magiging ko yung kaparusahan na yun, na ipapataw ng Diyos sa kanila. Kaya mas mabuti po kung isauli nila yun. Hindi, napakaganda na sagot mo, Eduardo. So, tama yung mga yung nabanggit. So, iba pa kasagutan? Linger. Ma'am, bilang isang, katulad ko rin, bilang isang estudyante ng school, kailangan maging matalaga tayo nila. Kasi sila magiging inspirasyon natin sa mga ginagawa nila. At pwede natin sabihin na, okay, tama si Eduardo na importante sa kanila at baka nilagod natin ng isang commandment, which is, you shall not steal, na 10 commandments na kinuha na ng mga bagay na hindi sa'yo. Maraming salamat sa sagot mo, Linger. So, titignan natin mamaya kung yung mga kasagutan nilang tatlo ay tama o mas tama, pinakatama. Okay. So, yung mga napanood nyo kanina, sa ibang taong karanasan doon. So, dito sa bahaging ito, bibigyan ko kayo ng 2 hanggang 3 minuto pag-isipan. Ano yung mga naging karanasan nyo na sa buhay nyo na kayo ay nakapagsabi ng totoo? At alam naman natin hindi magaling magsabi ng totoo, di ba, class? Yes! So, ano yung mga pinagdaanan nyo sa pagsasabi ng totoo na yun? Sino yung nais magbahagi? Kahit na hindi lang. Hindi nyo kailangan i-detalye, hindi nyo kailangan sabihin kung ano yung sino o ano yung pangalan ng kasangkot sa pangyayaring yun. Ang ating bibigyan ng focus dito ay yung inyong karanasan na nakapagsabi kayo ng katotohanan. Meron ba na nais magbahagi? Eduardo ulit? Yes. Noong grade 5 po, first time ko na hindi nakikita ako. Kasi po, LLF na lang po. Tapos, first time ko rin po makaranas ng grade na palakon na nahirapan po talaga ako sa grade. Bali, ano nangyayari po na, nung narinig ko po na ganun ako yung grade ko, pinag-isipan ko. Tanong gagawin ko kasi kinakabahan po ako na sabihin niya sa mga magulang ko kasi pwedeng pagalitan po nila ako, baka maban po ako na gawin yung mga bagay na nakakapagmasaya sa akin. Kaya pinag-isipan ko po muna. Nung napag-isip-isip ko po na kung sasabihin ko po ngayon yun ng totoo, na yun nga po yung naging grade ko, matapatawad po nila ako ng kagad. Pero kung hindi ko naman po sasabihin kagad, magsisinungaling pa ako, baka mas matindi pa po yung maranasan ko. Kaya ginawa ko po yun. Habang kumakain po kami sa pagkainan, bale, hapunan na po yun. Kinuwento ko po sa yung nangyari na po grade na naging pala ko. Kaya, tapos sinabi po nila sa akin na bawi na lang daw po ako next time dahil mahaba pa po yung school life ko. Ako po ako ng college. Baka i-reach pa po yun. Maraming salamat. Parang ka naman sa Maraming salamat, Eduardo, sa pagbabahagi mo yan. Sino pa yung nais magbahagi? Yes, Rina. Nung time po na nabigyan kami magkaklase ng Muslim. Muslim? O bakit? Kasi po nung time na yun, bago ako umalis sa bahay, nag-away ako talaga ako ng mama ko. Tapos, bago po ako, kaya po magtakot ako kasi
bahay ng kaibigan ko. Tapos sabi niya po, mas maganda daw yung sa nila. Kasi mas alam ng mga magagamit yun. So, umuwi po ako. Sinabi ko kaagad. Kasi parang nagmumulong po sa akin na hindi ko sinabi mas lalo ako papagamit. Tapos sinabi ko po, hindi naman po nagalit sa akin. Maraming salamat. Parang kilala ko si Meron pong habit yung magulang na kapag may nakakabasa ng isang bagay, sobra pong magagalit. So dumating po ang time na may dinadala po akong pansit sa kabilang bahay ko na bigla ko pong nabasag yung bowl dahil sa aso. Ngayon, birthday na birthday ko yun, parang miss ko, kung birthday ko po, magagalit sila, hindi parang wala rin. So, ginawa ko, stay po ako sa bahay na lang ako for 2 minutes kung sinabi ko sa lola ko. Then, si mami lang po mismo pumunta. Tapos sinabi ni mami, okay na yan, kahit pride, okay na yan kahit nabasag mo, hindi mo na sensitive. Kaya, hindi ko na, mahal ko pa rin nila kahit kung anong gawin. Palawakan natin si Danger. So, gusto mga nagbawagi, maraming pong salamat. So, tingnan natin yung susunod na ating ano yung turo ng simbahan para doon sa ating magsasabi ng totoo. Alam natin, sabi nyo kanina, oo, mahirap magsabi ng katotohanan. Pero bakit may mga taong napipili pa rin naman ito kahit mahirap? So sinasabi mula doon sa katekismo ng Iglesia Katolika, sabi na, kailangan nating maging makatotohanan o kailangan nating maunawaan na ang pagiging totoo ay likas sa atin. So nung tayo ay nilikha ng Diyos, nasa atin na yung kapasidad na tayo ay magsabi ng totoo. Although alam ko sa buhay nyo ngayon bilang third year, marami, di ba? Maraming sitwasyon kung kailan pwede kayong maigiya, mapunta doon sa kabaligtaran ng katotohanan. Pagsisinungaling, di ba? Di ka sa atin yung pagiging matapat at mabuti. Pero, sa ibang banda, na may tinatawag tayong pagtatakipan. Diba? Lalo na sa inyong stage, diba? Sa inyong edad, na mas pipiliin mo na magsinungaling para ma-save ang isang kaibigan. Diba? Pipiliin mo magsinungaling para hindi ka mapagalitan. Pero, class, narinig nyo naman yung kwento ng tatlong kaklase. Ganon din yung sitwasyon, pero pinili nilang magsabi ng totoo. So sana ma-encourage tayo, katulad ng mga nangyari sa kanila. Tungkulin din natin na yung katotohanan ay parangalan at patunayan. Bakit? Kasi lahat tayo bilang tao, tulad yung sinabi ko sa kanina, meron tayong karangalan, dignidad. At saan galing o kanino galing yung karangalan na to? Ang karangalan na to ay galing sa Diyos. Okay? So, ginaganyan tayo dahil sa ating kalikasan na hanapin ang katotohanan. At bukod dito, tungkulin natin bilang isang moral na tao na ito ay lalong palaganapin. Ito ay lalong ibigay sa mga taong nakakasalamuhan natin. Kaya napakalaki nandito lang, katotohanan. Mahirap, pero pwede. Now, ano yung kasihan natin o maaari natin tingnan na kwento mula sa Biblia? So, sa paanong paraan, mula doon sa kwento ni Susana sa aklat ni Daniel, nahanap yung katotohanan? Kwento. Bali ko din sa sinabi ko sa pwede ko sa nung magkasalamat ko siya sa Diyos na bakit siya inisente ko siya. Bali, dinilig ko ng Diyos tapos yung Espiritu Santo ibigay ko sa parang sa Diyos. Tapos
Daniel po, ako nagkakagulit tao, yung matatanda po, sinabi ko sa kanya na tumabi siya muli sa kasama ko ng matatanda. Tapos bilang sinabi ni Daniel na pag-iwalayin po yung dalawang tao nagkakasama sa kanya, Susana. Ay, una po, tinanong po ni Daniel na saan daw pong puno. Saan daw pong puno nakita na magkasama sa Susana at yung lalaki. Sinabi niya po sa Mystic Tree. Tapos po, yung isa naman po yung tinanong niya, kung saan puno ng po, natagpuan niya yung si Susana at yung lalaki. Ang sinabi naman po, sa Oak Hill. Bale, dahil dun sa sinabi nilang dalawa na magkasalungan, pero sila po dalawa talaga yung ako sana nakita doon nila. Bale, ang lumalabas po doon, hindi po katotohanan, kaya sila po yung ipinapatay, hindi po yung siya. Okay, maraming salamat. So, batay doon sa sinagot ni Eduardo, dalawang punto yung nais niya sabihin. Yung una, nanalangin siya sa Diyos. Yung pangalawa, tinulungan siya ni Daniel para mahanap yung katotohanan. So, meron pa bang ibang sagot para sa katanungan na ito? Bukod sa panalangin at sa tulong ni Daniel, paano ba nahanap yung katotohanan? Doon sa kaso ni Susana. Meron pa ba? Nasagot? RJ. Dahil nga po nanalangin si Susana sa Panginoon, sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsaklog ng banal na Espiritu Santo sa tulungan ng Daniel. Pinatunayan na Daniel na Bisente siya. Sinungaling yung dalawang lalaki. Okay, maraming salamat. So, meron tayong tatlong punto na maaaring makuha doon sa kwento na yun. Diba? Una, ulitin natin, diba, yung panalangin, tapos tulong ng ibang tao sa pagsasaksi ng katotohanan, at pangatlo, syempre, yung pananalig, diba, sa Diyos, na bibitaw ang katotohanan. Kahit na merong ganong sitwasyon na parang ikaw na talaga yung naliligid. So, paano ba tayo nagkakasala laban sa katotohanan? May mga ilang bagay. Hindi nyo na kailangan mag-react kung baka malaman ko pa kung saan tayo dyan. Diba? So, paano ba nagkakasala laban sa katotohanan? So, bakit dyan sa mga larawan, mapapansin nyo na kung ano yun. So, kalimitan nagkakasala tayo laban sa katotohanan sa pamamagitan ng maraming anyo ng kasinungalingan. So, meron tayong naghahatid tayo minsan ng mga maling balita, o mas kilala natin sa tinatawag nating chismis. So, may mga taong ganyan, hindi natin maiiwasan. Meron din naman may mga taong nagbibintang ng kapwa, ng kanyang kapwa. So, hindi pa natin alam yung totoong sitwasyon, wala pa tayong batayan, pinagbibintangan natin yung isang tao. Meron din, nahuhusga tayo ng ating kapwa. At namibintas. Sa palagay ko, medyo mas marami dito sa part na to sa atin, sa inyong edad. Diba? Namimintas. Kumbaga sa ating lengguwahe ngayon, namuokray. Diba? Pamimintas, pamuokray. At ito yung medyo mas malali o nakakalungkot na anyo ng kasinungalingan, yung paninirang muli. Diba? Magbibigay tayo ng isang bagay o ng isang kasinungalingan na tungkol sa isang tao. At, ito pa, diba? Pagsira sa ating mga pangako. Sa kabilang banda naman, sa positibo, bakit natin kailangan magpahayag ng katotohanan? Diba? So, andyan yung larawan ni Jesus. Dito, ikaw ay pag-ibig. Bakit natin kailangan magsabi ng totoo? Dahil ang katotohanan ay nakasalig sa pag-ibig. Kung mahal mo ang isang tao, may mga minamahal ba kayo? Kung mahal mo yung isang tao, kailangan, kahit masakit, sinasabi natin sa kanila yung totoo. Hindi na oo lang tayo na oo lagi, kahit hindi naman dapat. Kasi kapag sinabi mo yung totoo sa kanya, mas makakatulong yun sa pagbabago niya. So, ang magpahayag ng katotohanan at mamuhay sa katotohanan ay sumasaklaw sa ating pagsunod kay Jesus. Sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, tayo ay Katoliko. So, kung talaga tayo
pag-ibig. So, pagpakita ng pag-ibig na nakabatay sa katotohanan. So, sa pagtawag niya sa atin na mahalin ang ating kapwa, hindi mo masasabi mahal mo ang isang tao kung hindi mo mapapaalam sa kanya kung ano ang totoo. Kung siya ay ginagaya mo lang, binubola mo, hindi pagmamahal ang tawag ko. Okay? So, ang ating pakikibahagi ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ating sariling buhay, at yun din sa pag-ibig ni Kristo sa Diyos at sa ating kapwa. Now, anong sinasabi ng ikawalang utos tungkol sa pagsasabi ng totoo? O maging tayo ay taong tapat, katulad ng mga kwentong nauna na kanina naman ng mundo. So, mula sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 16, diba nakasulat doon, huwag nagsasaksi ng di totoo sa iyong kapwa. Huwag tayong magsasabi, magpaparatang, yung mga anyo ng kasinungalingan. Bakit? Ano ang indikasyon ng kautusan na to? Ang kautusan na to, originally, yung pagsasaksi ng di totoo sa iyong kapwa, may, ano siya, may kinalaman siya yung illusion ng scheme. Diba? Parang kapag hindi ka naging saksi ng katotohanan sa iyong kapwa, meron kang ninanakaw. At ano yung ninanakaw mo sa kanya? Yung karapatan niyang malaman ang totoo. Okay, so, ang indikasyon ng ikawalang utos, kung mahal mo sa tao, kahit kaaway mo pa to, na dapat mahalin natin ang ating kaaway. So, maging totoo tayo sa bawat taong ating nakakasalamuhan. Paano nakasali ang katotohanan sa banal na kasulatan? So, eto, mga Boy Scouts din naman kayo, di ba? Kapag tayo ay nagre-resign ng palatang makabayan, sa dulo, o meron sa isip, sa salita at sa gawa. So, kailangan yung ating pagiging totoo, hindi lamang sa salita. O lagi mo sinasabi, maging totoo ka, ito ako, tanggapin niyo ako, mga ganung bagay. Pero dapat, yung ating sinasabi ay naipapakita rin natin sa ating gawa. Kung mapapansin nyo, diba, isip, salita, gawa. So, ang pagiging totoo, nasisimula muna sa pag-iisip. Diba? Ang mga bagay-bagay pinag-iisipan mo yan. Sasabihin ko ba yung totoo? O ito na lang yung sasabihin ko para hindi ako mapagalitan. Nakatulad ng mga kwento kanina ni Eduardo, ni Wagner, sa Amirina. Una, para maging totoo ka, isipin mo muna. Ano yung mga dapat na katotohanan ng pwede mong sabihin. Pag naisip mo na siya, lalabas yun ang pusa sa iyong bibig kung ano yung katotohanan. At pagkatapos, madali mo na itong maisasagawa. Paano nakasalig ang katotohanan sa banal na kasulatan? Mga kadagdagang impormasyon pa. So, sabi ni St. Aquinas, sa Tagalog, St. Aquino, di ba? Para tayo ay magsama ng masaya, di ba? Dapat tayo ay mga tao na bubuhay para sa katotohanan. Meron tayong ano yan, salawikain sa Pilipino. Hindi ko alam kung pamilyar kayo. Ang tao nagsasama ng maluwat, ang tao nagsasabi ng maluwat, nagsasama ng tapat. Parang something gano'n. Okay? So kung talagang totoo yung pagsasama nyo, o yung sa inyong pamayanan, pagkakaibigan, pamilya, sa lipunan, eto, di ba? Ang pagtitiwala natin sa isa't isa ay makikita doon sa ating pagsasabi ng totoo. Okay? So, dito na tayo. So, after natin malaman lahat ng yun tungkol sa katotohanan, ano yung hamon nito sa atin bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko? Lalo na sa panahon ngayon, nababasa natin sa TV, nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa TV, diba? Kung ano yung nangyari sa Fort Barrett, kay Napoles, tayo, ano yung magagawa natin para doon? Ano yung hamon nito sa atin? Yes, Nico. Yung hamon sa atin nun bilang isang Kristiyano, yung pagkakaroon natin ng freedom na gawin lahat ng gusto natin. Pero nandun pa rin yung conscience natin sa sarili natin na hindi dapat natin gawin yun. Yun yung isang bagay sa atin mga Kristiyano na hindi sa atin mawawala kahit na nasa modern days na tayo ngayon. Maraming salamat. Tama. Diba? Tayo ay mga Kristiyano naniniwala
konsensya. At yung tinatawag natin dito conscience is a formed conscience. Maraming salamat dito. Tama. Ano pa? Para sa iba, ano yung hamon dito sa atin? Sa panahon ngayon. Lalo na madali na. Diba? Nabalitaan niyo ba yung sa UP, Brad? Already naman tayo nag-mentions ng mga name. Pero ang gusto lang natin dun tingnan, diba? Yung plagiarism. Diba? Nakuha niya na... So, dapat ba natin tularan yung mga ganung bagay? Mga ganung pangyayari? Hindi po. Diba? Hindi talaga. Bilang isang Kristiyano na kasalukuyang panahon, sinusubok din yung lalim ng pananampalataya natin sa Panginoon na kahit dumating yung mga pagkakataon na nagigipit tayo, alam pa rin natin hindi tayo dapat gumawa ng masama. Kasi aware tayo na tutulungan naman tayo ng Diyos para masalunan natin yung problema. Okay, maraming salamat din. Wala naman palakpak dyan. Sasagot? Yes, please. Sinusubok din sa atin bilang mga Kristiyano, maging totoo sa sarili natin sa iba. Kahit na sabihin natin sa kasalukuyang panahon, makikita natin na maraming nagpapakita ng tukso. Kahit yung mga kaibigan natin, nagpapakita din sila ng bad influence sa atin. So, yun po yung nagsisilbi na dapat maging tapat tayo sa sarili natin at sa kapwa natin. Okay, maraming salamat. Napakagandang sagot. So, sana napakinggan natin ng maigi yung mga sagot nila ni Nico, ni Vanna, sa ni Ferdy. So, napakaganda na ito yung mga bagay na gagawin natin sa ating buhay sa kasalukuyan bilang mga mag-aaral sa third year. Meron pa ba gusto sumagot? Yeah. Okay? So, wala na. So, maraming salamat. Gusto na napakaganda yung sagot. So, dahil doon, hinihikayat ko kayo na palagi ang magsabi ng totoo o maging tapat sa inyong sarili, sa iba. Sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo, diba, unahin yung sarili, pamilya, maging tapat tayo. So, ito ay isang panata. Pag sinabing panata, pangako. Okay? Na ang bagay na ito ay gagawin mo. So, hinihikayat ko kayong tumayo para dito. Nababasa ba ng mga nasa likuran? Yes. Okay, sabay-sabay tayo mula doon sa pamagat. Tapat ako. May sariling paniniwala, oo at matibay, hindi basta nabubuwag, anuman ang pagsubok,